Bayan, next target na po at mukhang tuloy-tuloy ang Operation Romanov. Yun yung second name sa palagay ko ha. Kasi yung first name ay Operation Oplan. Oplan Eliminate the Enemies na ibinulgar ni Miss Maharlika like 20, 2023 pa lang yata, mga ate, no? Mga ate at kuya. Na ano ba yung nakalagay dun sa Oplan Eliminate the Enemies? Syempre, ipakulong si Tatay Digong sa ICC, gipitin at ipakulong si Pastor Kiboloy. And then ito nga sina Senator Bongo, sina Senator Bato, sina Oscar Albayalde, even si VP Sara. Galing mismo sa bibig ni VP Sara na nakita niya ang listahan ng mga ipakukulong sa ICC. I think nakita niya sa loob ng ICC sa The Hague. And nasa last daw yung pangalan niya. Pero pwedeng skip yung ibang yon at siya agad yung targetin. Okay? Yung Oplan Eliminate the Enemies, mukhang nagpalit ng pangalan, naging Operation Romanov na yun nga, nagalit si VP Sara, nagwala, and sabi niya, may kausap na siya, tandaan nyo, nagwala siya doon sa live ni Attorney Zulaika Lopez sa loob ng lower house na kinontempt nila. Tapos sinamahan ni VP Sara, pinatayan sila ng ilaw, nag-live si VP Sara. Sinabi niya ron na kapag may nangyaring masama sa kanya, dahil na dito sa mga Oplan Eliminate the Enemies, ay may inutusan niya siyang taong gugurgur kay ni Satanas, kay Ngiwi Jr. at kay Tambaluslos. Kasi yung tatlong yan ang salarin sa kung ano man ang mangyayari sa kanya. Okay? What else? Yun nga, mukhang pinaltan din, naging Oplan Horus nitong nakaraang may elections. Binalak i-execute yan, nag-leak lang. Pinablish ng isang print media ng Pilipinas, maalin man sa Philippine Star, Manila Bulletin, or kung sino man sa mga print media na yan, na may summary yun. Actually, ang sabi po sa akin ng kausap nating puting hito ay 78 pages, 70 to 80 pages daw yung Oplan Horus. Horus dahil nga po yung god ng Egypt na si Horus, nagta-transform siya into a falcon or ibon. Ang mga Duterte ay, kaya siguro ganun yung ginamit na codename, ang mga Duterte ay kilala na sinisimbolize ng ibon or agila or monkey eating eagle ng Mindanao. Okay? So kung Oplan Horus, they are planning to eliminate the birds, which are the Dutertes. Gets? Nag-leak yun. Panahon pa lang ng eleksyon, gusto nang iligpit si Senator Bato at si Senator Bongo kasi hindi sila pwedeng tumakbo at manalo and magkakaroon ng vote ng no para i-impeach si VP Sara. At dahil nga tatlo agad sa Duterte nang nanalo, plus may kinampanya pa si VP Sara na si Mangga, si Camille, plus meron pang Cayetanos, di ba, meron pang Villars. Yeah. And kung sino pa yung mga naging pro VP Sara nitong nakaraan, hindi, kumbaga isinantabi muna ang impeachment ni VP Sara. Hindi nagkaroon ng impeachment proceedings sa Senado. At dahil nga tinik pa rin sa landas ang mga senador na ito, ay sila na po ang susunod na target ng pagpapakulong sa ICC. Basahin ko lang po ang article, mga kababayan, ng News 5. Ito po yan. So again, mga kababayan ha, hindi purveyor ng fake news ang inyong prinsipesa. Okay? Kasi bago tayo mag-vlog, back up naman po tayo ng proof. Back up naman tayo ng mga nauna ng articles bago ko pa i-share. Kasi yung nangyayari nga, mga kababayan, hindi naman ako nagbabalita eh. Nagbibigay lang ako ng reaction sa naibalita na. So parang secondary source ako or tertiary source. Kasi dito sa sitwasyon na to, ang main source ay si Trilly Ling, ang second source natin ay ang media, at ako yung third source nyo. Kuha nyo po. Ganyan po sa Journalism 101. So, alam ko ang ginagawa ko, syempre, dahil part po ng curriculum namin or ng program na tinake ko in college, ang journalism. Ayan, arrest warrant ng ICC. Isiniwalat ni dating Senador Sonny Trilliling, the main source, na may pending arrest warrant sa International Criminal Court laban kina Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at dating Philippine National Police Chief Oscar Albayalde dahil nga po sila yung nasa war on drugs noon.
Kaugnay ito ng war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa programang Storycon ng One News. Sinabi ni Trililing ba? Trillanes naman na posibleng mailabas ito early next year. O hindi pa ngayong taon. Pero again, mga kababayan, pagkatapos ng Burr month, January na. So, early next year, pagpalagay natin first quarter, so January, February, March. So, kung magkakaroon man ng impeachment ulit kay VP Sara next year, kasi nga hindi na pwede ngayong taon, di ba? Unless bubuklatin ng Senado na pinamumunuan ni Tito Sen, hindi pa rin napalitan, buwisi. Na tumanda na at inugat na sa Senado, parang inutil naman. Hindi natin ramdam. Ano ang impact ng Senado sa buhay natin? Puro lang naman sila hearing-hearing, wala naman napapakulong, flood control pa nga lang, wala pang nakukulong sa mga nanakaw. So, although si Trililing, mga kababayan, ay lagi namang kasinungalingan ang sinasabi, katulad ng sinasabi niya, no, may triad na tattoo si Senator Bongo sa likod, si Pulong daw may, di ba, leader daw ng triad, or si Baste, may tattoo daw ng malaking dragon sa likod, ganyan-ganyan. Pero, mga kababayan, si Trililing ay galing dahig nung nakaraan lang, ilang araw pa lang nakakalipas, right? May picture nga sa harapan ng ICC, and baka nga siya baka ginulpi niya si Tatay Digong kaya na ospital, hindi natin alam, no? Hindi nga na-report sa pamilya ni na VP Sara at hindi rin po ipinaalam sa legal counsel na si Kaufman. Basta't ang alam natin, bumulagta si Tatay Digong, nagkaroon ng cranial damage or whatever, na bagok ang ulo ni Tatay Digong. O anong klaseng kulungan yan na ang hirap-hirap ng sitwasyon at ang tagal-tagal na nakukulong ni Tatay Digong. It's as if guilty siya sa kasong isinampa sa kanya. Okay. Posible po na itong si Senator Bato at si Senator Bongo ay i-eliminate pa rin, i-execute pa rin yung Operation Romanov, yung Oplan Eliminate the Enemies, at yung Oplan Horus na pumutok nitong nakaraang Mayo lang bago mag-eleksyon. Kasi mukhang pinipigil nilang manalo itong dalawang senador dahil dagdag boto sa kukontra sa impeachment ni VP Sara. Next year, pipilitin pa rin lang i-impeach ang Vice President natin. We'll see, no, kung kaya nila. And hadlang pa rin po ang dalawang senador na ito sa balak at masamang balak ng administrasyon ni Ngiwi na mga makakaliwa at itambaluslos. Okay? So, tsaka baka rin mga kababayan, ang pagpapakidnap or pagsusurrender kay Senator Bato, kay Senator Bongo sa ICC ay magpapatibay sa kaso ni PRRD. Right? Para mahatulang. Yan ang kasabot niya. Yan yung chief PNP niya, dalawang chief PNP, si Bato tsaka si Albayalde. Ito rin si Bongo. Involved ba si Bongo sa war on drugs? Parang hindi naman. Well, si Bongo kasi noong mga panahon na yon ay SAF, right? SAP Bongo, Special Assistant to the President. So baka yun kasi kadikit nga raw. Si VP Sara ganun din. Dahil nga mayor siya noon ng Davao City. So kung paano, 'di ba, tinokhang at tinigil ang pagkalat ng droga sa Davao City, ay i-involve nila ang Vice President. Kasama si VP Sara, even galing niya sa bibig ni VP Sara. Nakita niya ang listahan ng mga susunod na ipadadakip at ipakukulong sa ICC. At nasa last part daw yung kanyang pangalan. So ano ang dapat nating gawin? Hindi tayo naniwala noon na maipakukulong nila si Tatay Digong. Hindi mangyayari yan, magpi-people power. Ano nangyari? Sumakses ang mga poke ng ina. Napakidnap si Tatay Digong. Nag-people power ba? Wala. Paano? Infiltrated ng double agents ang mga galit na galit ng mga tao doon sa labas doon sa Villamor Air Base. Pinauwi, sinabihang huminahon. Gustong-gusto ng mga tao doon sumugod sa Malacanang. Right? Or kahit hanggang Mendiola lang. Pinigil, pinauwi. And then rally-rally. Birthday ni Tatay Digong, March 11 na kulong, di ba? Birthday ni Tatay Digong, March 28. Nagrally ang mga Pilipino. Pumunta sa Mendiola, pinauwi pa rin. Inilipat-lipat ng kung saan sa locations. 3 locations yun At ang huli, liwasan. Meron pang Bonifacio, Bonifacio, hindi lang sa liwasan Like Bonifacio Monument, may ganun din, may isang location din, tapos parang may isang indoor na location nung birthday ni Tatay Digong.
Alright? Etong September 21st, it's supposedly the people power already. Hindi nangyari dahil 4 na location, actually 5, kung saan magrarally. May Mendiola, may Luneta, may Camp Aguinaldo, may People Power Monument sa EDSA People Power Monument, at saka merong nasa EDSA Shrine. Ang pinakamatibay yung nasa EDSA Shrine. Inaabot na ng gabi, inaabot na ng madaling araw. The rest nag-uwian. So, kapag pinakulong yung dalawa muna, say si Senator Bongo at saka si Senator Bato, may chance kaya mag-people power ang mga tao? Or mag-iintay pa kayo na si VP Sara naman ang iharas at saka kayo magtitipon-tipon sa kalsada? Saan ang tamang destinasyon? Liwasan na naman, mga ating? Or EDSA Shrine and Mendiola? Or Palasyo ng mga Ahas? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe na rin po.